So paano mo mababago yung bayan mo at ang bansa kung yung sarili mo hindi mo mabago, hindi mo nga maamin na ikaw lulong na sa droga at hindi mo na makontrol ang paggamit ng droga. Dapat lahat ng kandidato ngayong 2025 ay kung pwede lamang ay magpa-drug test para makita natin kasi yung pinapakita nating pagharap sa taong bayan, babati ka lang, mambobola ka lang, yun lang ang nakikita ng taong bayan. Pero kapag ikaw nagpa-drug test o drug hair follicle test, doon makikita ng taong bayan kung totoo ka ba na ikaw kaya mong baguhin ng bansa kasi ang sarili mo hindi mo mabago, drug addict ka pala, di ba? Yes, Chairman. Ano ba yung naging reaction mo muna dito sa naging pahayag? Latest po ito na pahayag ng Pangulong Marcos Jr. kaugnay po dito sa pagpapa-hair follicle drug test. Unang-una, ninong ko yan. dapat magpa-hair follicle test siya dahil pinag-uusapan ng buong bansa na nagda-drug siya. Alam niyo, masabi ko sa inyo totoo, nung ikinakampanya ko ang dating Senador Bongbong Marcos pagka presidente, kinakausap ako na ibang kongresista na ka-close ko. Sabi, alam mo Ronald, nagda-drugs yan. Kaya sana wag yan ang suportahan mo. E di syempre pinagtatanggol ko yung ninong ko, di ba? Ninong ko yan si Bongbong Marcos So ganun lang ang mga pangyayari. Hindi ko naman akalain na nung naging presidente ang aking ninong, biglang lahat ng tumulong sa kanya, kami sa Duterte Youth, ang Pangulong Duterte, ang Vice President Sara Duterte at ang iba't ibang opisyal ng gobyerno na tumulong sa kanya ay bigla na lang babaliwalain niya, 'di ba? Tinanggal pa nga ako sa National Youth Commission kahit fixed term ako. So, syempre lahat ng binlock ko sa Facebook, lahat ng inaway ko para ipagtanggol ang ninong ko dahil sinasabi nila drug addict yung ninong ko. Eh di ako napahiya tuloy kami dahil pinagtanggol namin todo, pinagtanggol ng mga taong bayan ng todo, di ba? Tapos ganyan ang mga pangyayari. Sa gobyerno natin, ang dami nangyayari. Binibenta ang ginto ng Bangko Sentral, mga bilyon-bilyon ng SSS, GSIS, PDIC at PhilHealth, nililipat, panggawa ng karsada at iba't iba pa. So masasabi ko, ang epekto kasi ng pag-drugs, nandun sa utak na sa decision making, di ba? So bilang ikaw ang number one decision maker sa bansa, dapat talaga malaman ng bansa kung totoong nagda-drugs o hindi ang ating Pangulo, ang ating Commander-in-Chief. At kapag ganyan na pinag-uusapan na ng buong bansa kung nagda-drugs ba o hindi, dapat man lang ang sagot ng Pangulo dyan, ipakita man lang niya through a hair follicle test na hindi siya nagda-drugs, di ba? Ang problema kasi, baka nagda-drugs noon, ngayon hindi na, pwede naman niyang aminin yon, di ba? Ang dami na kasing nagsasabi na nagda-drugs siya noon. So, pwede naman nagbagong buhay. Kaya lang, ang problema kasi kung Pangulo na, kung nasa Malacanang na, tas nagda-drugs pa rin, yun ang pinaka, di ba, kalokohan sa bansang ito. So, gusto lamang malaman ng mga Pilipino kung nagda-drugs pa ba ang ating head of state, ang ating Pangulo at ang ating Commander-in-Chief at maipapakita ito through a hair follicle test. Yung sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos na wala tong kaugnayan sa public office is a public trust, mali yun. Kaya ka nga ibinoto kasi pinagkatiwalaan lahat ng pangako mo sa bayan, di ba? Isang pangako dyan 20 pesos na bigas. Na ngayon, kalagitnaan na ng termino, wala pa rin. At mukhang hindi naman mangyayari. So, chinecheck ng taong bayan kung yung bang ibinigay na pagtitiwala, yung bang ibinigay na public trust, talaga bang worthy pa ibigay, di ba? Kasi nga, you're occupying the highest public office and you are losing the public trust because of so many decision makings that you are doing. So ang pinaka number one dyan na gusto rin malaman ng taong bayan, kung drug addict ba ang naiboto naming presidente ng Pilipinas. And that only can be disproved through a hair follicle test po. So dapat po mag-hair follicle test ang ating Pangulong Bongbong Marcos dahil ito po ay hinihiling na ng napakaraming milyong-milyong Pilipino po. Opo, Chairman, masyado bang mahirap o maselan yung proseso po ng pagpa-hair follicle drug test?
Hindi naman po yata. Nagpa-hair follicle drug test naman po yata sina Kong Pulong Duterte, negative. Mabilis naman po yata yun. And bilang presidente ng Pilipinas, kayang schedule lang mabilis yan. Kasi hawak mo naman lahat ng government hospitals, kahit nakakapunta naman sa St. Luke's ang Pangulo, malapit ang bahay niya doon, sa Forbes, and everything, di ba? So, bakit yung pagde-deny pa ng Pangulo kanina, napakinggan ko first time to dito sa inyo, yung no, what does hair follicle test, how does it relate to public office and public trust? Yung pagkakano pa parang without confidence na parang na-shock dun sa tanong, di ba? So yung mga ganyang klaseng pananalita, talagang ano na lang yan, nag-evade ka na lang doon sa issue ng hair follicle test. If you truly believe that you are not using drugs, if you truly believe that you have not used drugs, if you truly believe that you are not a drug addict and the people are just slandering you that you are a drug addict, show them through a hair follicle test that you are not a drug user. Napakadali, di ba? Ganun lang yun. At Chairman, at dahil nga sa naging issue na ito ngayon, itong pag-connect o pagka-involve ng mga nasasangkot sa mga illegal na droga, yung mga opisyal natin sa gobyerno, yung panawagan, panahon na ba din, napapanahon na rin ba na hindi lamang sa ehekutibo kundi sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno ay dapat i-require na rin itong pagpapa-drug test para matiyak ng mga kababayan natin na hindi apektado yung utak at illegal na droga ang mga opisyal, mga namamahala sa ating bansa? Yan, tama yung tanong ninyo. Alam nyo, sentimiento ngayon ng mga Pilipino ay nagbalikan na yung mga durugista at kriminal sa ating bansa. Nakita ninyo, merong 1-year-old pinupugutan, 6 years old pinupugutan, 2 years old hino-hostage, 80 years old ginagahasa kahit bedridden. Napakaraming kriminalidad uli ngayon na nakikita ninyo in broad daylight, tanghaling tapat, umaga, maraming tao. Ito ay kagagawa ng mga drug addict dahil hindi na nila matansya ang sitwasyon, ang kanilang decision making ay talagang bangag na, high on drugs. So kung ganyan ang takot ng ating lipunan sa mga ordinaryong drug addict lang sa daanan, what more if we put drug addicts in government positions? Isipin ninyo, kung yung general ninyo ay drug addict, kung yung mayor ninyo ay drug addict, kung yung presidente ninyo ay drug addict, what more? It will affect not just the safety of the people but the entire process of government dahil yung decision making ng isang drug addict ay bangag na, di ba? High on drugs nga. Hindi siya nakakapag-desisyon ng ayos. So definitely, kung pwede lamang magpa-drug test ang lahat ng tatakbo ngayong 2025 dahil diyan natin makikita yan eh. Ako, bilang isang maayos na mamamayang Pilipino, kahit kailan hindi ko nasubukang magdroga, kahit kailan nga hindi ko nasubukang magsigarilyo kahit isang beses eh. So gusto ko rin ng aking mga kasamahan sa gobyerno, ang aking mga kalaban sa politika at sa eleksyon, ganun rin, di ba? Lagi tayo nagpapakita ng magandang adhikain para sa taong bayan, lalo na yung mga nangangampanya, ang daming pangako na babaguhin. Kung yung sarili mo pala, hindi mo mabago. Nagda-drugs ka pa pala, di ba? At ang dami-dami mong bisyo. So paano mo mababago yung bayan mo at ang bansa kung yung sarili mo, hindi mo mabago, hindi mo nga maamin na ikaw lulong na sa droga at hindi mo na makontrol ang paggamit ng droga. Dapat lahat ng kandidato ngayong 2025 ay kung pwede lamang ay magpa-drug test para makita natin, kasi yung pinapakita nating pagharap sa taong bayan, babati ka lang, mambobola ka lang, yun lang ang nakikita ng taong bayan. Pero kapag ikaw nagpa-drug test o hair follicle test, doon makikita ng taong bayan kung totoo ka ba na ikaw kaya mong baguhin ang bansa kasi ang sarili mo hindi mo mabago, drug addict ka pala, di ba? Opo, Chairman. At kung na-monitor mo rin yung naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa, sinabi po niya na parang candy na lang itong pagbebenta ng illegal na droga. Naging madali na lang itong pagbebenta nitong mga illegal na droga sa mga nasa
sa ating mamamayan, sa ating lipunan, dahil nga parang hindi, medyo lax, hindi na masyadong mahigpit yung pinatutupad na anti-drug operation o yung ipinatutupad nating batas laban sa paggamit ng illegal na droga. Yan nga po eh. Naririnig lang natin yan kina Senador Bongo, Bato, kay Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte, kay Pastor Apollo Kibuloy. Yang ganyang dapat na kamay na bakal sa ating bansa. Alam nyo, ang Duterte Youth Party List, nag-file kami last year ng pagbabalik ng death penalty para sa mga kidnapper, para sa mga drug trafficker na sumisira ng kinabukasan ng ating mga kabataan, pati sa NPA na terorista at pati sa mga plunderer. So, bakit natin ginagawa yan? Kasi yung droga talaga, hindi lang yan hindi lang yan mga part-time na bisyo. Sinisira niyan yung decision making skills ng isang tao. And pag nahangong-hango na sa droga yan, mambibiktima yan ng kapwa Pilipino. Minsan nga kapwa pamilya niya eh. 'Di ba nanggagahasa ng anak, nanggagahasa ng lola, mga ganyan-ganyan. So talagang dapat matigil yan. And yung bentahan ngayon ng droga, napakalantaran na eh. Sa dami ng pinupuntahan ko mga mayor ngayon, gobernador at mga kahit barangay chairman, wala na silang sinabi ko hindi nako chairman, napakadaming ngayon. Nagdodroga ngayon. Isipin nyo yon. Napakadaming drogista at kriminalidad na nangyayari ngayon. Wala kayong marinig sa palasyo. Wala kayong marinig sa gobyerno, di ba? Unlike nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, meron lang mapatay o ma-rape. Nagwawala na ang Pangulo ng Pilipinas at inuutusan na lahat ng tropa ng gobyerno para hanapin yon, patay o buhay. Ganun na lamang ang kamay na bakal na pinapakita dati ng gobyerno. Kaya nga nung panahon ni Pangulong Duterte, almost maubos ang NPA na terorista, almost magsukuan lahat ng adik, lampas 1 milyon nagsukuan, at lahat ng mga kriminal ay takot sa gobyerno, takot sa taong bayan. Kaya ang iyong pamilya, yung anak at asawa, maisasama mo sa gabi, di ba? Parang sa Davao City, pwede kayong maglakad ng gabi. Ngayong panahon na ito, hindi na po okay yon. Dahil ang daming nagdodroga ngayon sa ating lansangan at dapat talaga ibalik ang kamay na bakal sa ating gobyerno. Opo, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Chairman, nakakalungkot din na ilang opisyal sa ating pamahalaan, lalo na sa kapulisan, may mga nagsasabi na hindi lahat ng mga gumagamit ng illegal na droga ay mga adik. Ano masasabi mo? Sa tingin ko, hindi lang drug addict sa gumamit ng illegal na droga, yung natutulog tapos sinubuan mo ng drugs. Baka yun lang yun. Kaisa-isang pagkakataon na hindi addict yung gumamit ng drugs, yung natutulog tapos pinatakan mo ng drugs, ayun, hindi addict siguro yun. Pero na-impluensya na agad siya ng masamang sangkap. Pero pag ikaw talaga nagda-drugs, gumagamit ng drugs, drug addict ka. And kaya nga nagiging addict ka doon, addiction, di lalo kang napapagamit pag sinimulan mo na. At doon sa addiction na yon, nagiging criminal ka dahil kung ano-ano na ang ginagawa mo, dahil yun ng decision making mo ay natutunaw na, nagiging bangag ka na nga. So mali yun. Chairman, magandang umaga. Sa ibang Yes, mga boss. propesyon, sa ibang mga pag nag-a-apply ka ng trabaho, isa sa mga nagiging requirements ay itong ang pagsasailalim po ng drug test, no? So ano ba ang dahilan kung bakit needed nila na magpa-drug test? Para matiyak na nasa magandang pag-iisip sila habang sila po ay nagpe-perform ng kanilang mga trabaho. At itong mga trabaho na ito, hindi naman ito kagaya sa trabaho ng presidente na napakalawak at napakahalaga kasi buong Pilipinas nakasandal kumbaga sa kanya. Nakikita mo ba na dapat, alam natin may desisyon dito ang Korte Suprema na hindi nire-require ang pagsasailalim po ng drug test. Pero napapanahon na ba na ito'y baguhin na talaga mas lalo na yung mga public servant dapat matiyak magkaroon ng regular na surprise drug test kasi meron ding sa ibang ahensya ng gobyerno na gumagawa nito. So ibig sabihin dapat hindi exempted, lalong-lalo na sa posisyon ng pagka-presidente. Alam nyo, tama yan eh.
yung Pilipinas kasi parang nagiging narco state na eh. Sa dami ng nagiging bentahan ng droga sa mga barangay at lansangan. Nagiging narco state na dahil pinapabayaan lang ng gobyerno. Hinahayaan na lamang. Madami ako nakakausap na pulis, sinasabi nila sa akin, Sir, mahirap nga ngayong panahon na ito eh dahil ngayon pag nanghuli ka ng drug addict, minsan ikaw pa yung nakakasuhan ng human rights and everything. Masyadong yun daw mga pulis na may hinuhuling tungkol sa drugs noong panahon ni Pangulong Duterte, pinapabalikan daw ng kaso ngayon. Isipin nyo yun, para lang madiin ang Pangulong Duterte sa kanyang administrasyon, yung mga success ng mga pulis at ng taga-gobyerno sa panghuhuli ng drugs noong 2016 to 2022, pinapakasuhan yung iba doon para syempre sisihin pa rin nila na nung panahon nila nanghuhuli sila. Ganun ka-twisted, di ba? O dapat talaga nanghuhuli ka ng nagagamit ng drugs kasi illegal talaga yan. Pangalawa, yung sinasabi natin, sa pag-a-apply sa trabaho, nag-a-apply kang driver, family driver o company driver, nire-require ka ng drug test. Siyempre, baka isipin ng pamilya kasi at nung kumpanya, baka itong maher namin nagda-drive, nagda-drugs pala, makabangga, kami pa ang masisi, di ba? Kung yung mga ganung na nag-a-apply ka lang ng simpleng trabaho sa pribado o sa gobyerno, mababang trabaho na ina-applyan mo, nire-require ka ng drug test. What more kung ikaw yung pinakamataas na opisyal sa gobyerno? What more kung ikaw ay pinakamataas na opisyal sa probinsya at sa bayan ninyo, di ba? Alam niyo, may naalala ko dyan, sa AFP Reserve Force, noong 2021, nag-apply si Congresswoman Marie Cardema sa reservist kasi vice chair siya ng defense sa Kongreso. At alam nyo, kasi 2021 na yon, magta-2022 na, mag-e-election na uli, ang daming requirements. Na-file niya lahat ng requirements. Isa lang yung hindi na-file ni Congresswoman Cardema na requirement dahil kailangan mong pumuntang laboratory, umihi doon through sa urine test, drug test, gano'n. Drug test, yung requirement na drug test, hindi na submit ni Kong Cardema. Alam nyo, yung buong proseso nung pag-a-apply niya sa reserve force ng AFP, na-invalidate. Gawa lang ng isang test na drug test na na-late na. Mayo niya na ibigay, nagpalitan na ng administrasyon, nagpalitan ng Secretary of Defense, na-invalidate na yung mga ipinasa niya, NBA clearance, barangay clearance, court clearance, lahat. Dahil lang doon sa isang drug test na late niya na submit kasi election time eh. So, ganun ang requirement ng mga kumpanya, ng mga government offices patungkol sa drug test. Napaka-importante nun. Gagawin ka na nga lang reserve officer. Ikaw naman ang kongresista na lumalaban sa NPA. Ikaw naman ang kongresista na vice chair ng defense na may hawak sa armed forces. Pero ganun ka-stringent yung tungkol sa drug test. Pag hindi mo na-submit on time, yung buong proseso nawawala, di ba? Yung invalidate. So bakit kapag ikaw ay tatakbo bilang pinuno ng isang bayan, mayor, pinuno ng isang probinsya, gobernador, pinuno ng bansa, presidente, at iba't iba pang tinatakbuhan ng mga Pilipino sa eleksyon, ba't hindi nire-require ng drug test? Yung ordinaryong pulis nga at sundalo nire-require ng drug test, yung pang commander-in-chief ng daang-libong mga pulis at daang-libong mga sundalo. Mas kailangan ng decision-making skills ng isang presidente at commander-in-chief, di ba? So dapat gawing requirement talaga yan at tingnan uli sa Supreme Court at sa batas na dapat i-require na sa ating bansa. Lalo na ngayong 2025 election, kung kaya pa, mag-mandatory drug test lahat ng kandidato ngayong 2025 at sa succeeding elections po ng ating bansa. Opo, Chairman, and alam natin na dumarami din ang mga nagiging kritiko ng kasalukuyang administrasyon sa Pangulo, doon sa kanyang kakayahan sa pamumuno dahil meron silang nakikitang mga parang red flag, no? Lalo na sa pag-lead sa ating bansa. Nabanggit mo nga, umugo nga itong sinasabing paggamit niya ng ipinagbabawal na gamot. Hindi po ba pagkakataon niya ito
na mapaganda muli ang kanyang imahe at para kumbaga masampal sa katotohanan itong mga kritiko niya sa simpleng pag-undergo ng hair follicle drug test. Kasi kung mag-negatibo siya nito, papakita niya yung transparency sa pagkuha nito, tapos na. Ang bash ngayon, hindi na mapupunta sa kanya, puna ngayon, hindi na mapupunta sa kanya, kundi mababaliktad ang panahon, pupunta na doon sa mga nag-aakusa sa kanya. Yes, alam nyo, sa tingin ko napapalibutan kasi ng yes man. Itong aming ninong Bongbong Marcos. Lahat na nakapaligid sa Malacanang, yes nang yes lang sa kanya. And sinusulsulan siya, di ba? Alam nyo, dapat talaga magpa-hair follicle test siya. Alam nyo, sinasabi ng isang tao na nagkakaroon ng issue o nagkakaroon ng issue o struggle sa buhay, it is always an opportunity, di ba? In every issue, in every obstacle, it is also an opportunity, di ba? Kung ikaw ay binabato ng taong bayan na magpa-drug test ka dahil ang balita ng napakarami ay nagda-drugs ka, paano mo harapin yung issue na yon? Paano mo isasampal sa pagmumukha ng napakarami na pahiya kayo, no? Isang hair follicle test lang. Makitang negatibo, edi pahiya ang buong bansa, tigil na yung issue na yan. Buong termino niya. Pag maipakita niya yon, bakit sasabihin niya na hindi pa confident yung pagkakasagot? No? No? Oh, why do I need to do that? Diba? Minsan nakikita mo rin sa pananalita and sa body language ng isang tao, di ba? Bakit ganun na lang? Ang dali-daling magpa-hair follicle test para matahimik lahat ng buong bansa dahil pinag-uusapan ka. Hindi lang ng mga kaaway mo, pati ng mga kakampi mo na nagda-drugs ka, Ninong Bong. So kailangan mo ipakita na hindi. Pangalawa, alam nyo, siya yung personality ni Ninong Bong, parang hindi niya ma-handle yung stress ng karamihan na na-encounter niya sa isang araw. So, baka binibigay niya yung trabaho kay Ninang Lisa o kay Ninong Martin, speaker, sa pinsan niya o sa asawa niya. Ang problema nga, ito na nga nangyayari. Inaaway nga nung mga pinagbibigyan mo ng kapangyarihan, ang mga Duterte, ang mga ibang tumulong sa inyo, at ang ibang mga Pilipino. Napakalaganap ng kriminalidad, walang gumagawang aksyon. Napakalaganap ng drug abuse sa bansa, drugista sa bansa, walang nagsasalita. Napakalaganap ng korupsyon sa bansa, kine-question mismo yung budget 2025. Hindi naman kine-question yung GAA. Ang kine-question nga yung BICAM, kung saan ang ilang kongresista at ilang senador, sila lang nag-usap-usap doon. Alam nyo, nung una hindi ko alam yung BICAM Pero nung tinext kami ngayong January na Duterte Youth Party List sa zero 2025 budget allocation through BICAM amendment, tinext kami ng appropriations mismo, committee ng House. Doon namin na-realize na napakalaking kapangyarihan nitong BICAM na to na hindi natin nakikita, hindi transparent. Kaya kang tanggalan ng budget sa pag-uusap lang nila o kaya kang dagdagan ng bilyong-bilyong budget sa pag-uusap lang nila. Kaya nga nilang gawing blanco muna para lalagyan na lang nila afterwards, di ba? Ganyan ang mga pangyayari dyan sa BICAM na yan. If you are the president and alam mo may mga ganyang kalokohan under your administration, kayang-kaya mo na talagang aksyonan yan Katulad ni President Duterte, dati sinabi niya, ipapadala niya yung mga sundalo at pulis sa Kongreso at Senado, i-hijack pa nila, i-hostage pa nila yung budget ng bansa, 'di ba? Dati nagkakagulo. So, if you are truly a strong leader, a strong commander-in-chief, yung mga problema ng bansa kaya mo aktuhan 'yan. Hindi mo na need ipasa 'yan sa mga iba't ibang tao mo sa Malacanang. Yung mga nakapalibot sa Malacanang, puro yes lang 'yan ng yes. At natutuwa yung mga 'yan if weak yung leadership dahil naipapasa sa kanila yung pamumuno sa iba't ibang aspeto ng bansa. Kaya kailangan po ipakita ni Ninong Bong ng ating Pangulo ang kanyang strong leadership against crime, against terrorism, against drug abuse in the country. And paano mo
maipapakita na ikaw ay laban sa mga durugista sa bansa, kailangan mo muna ipakita na ikaw mismo ay hindi durugista. Or hindi man lang, hindi na durugista ngayon, di ba? So kailangan mo ipakita yan through a hair follicle test. Huwag yung itinatanggi-tanggi pa at siguro sinusulsulan ng mga nasa likod niya, yung mga nasa picture ngayon. No? Boss, huwag niyong pakinggan yan. Wala yan. Nandito kami para sa inyo. Sige, abutan ninyong nagalit na yung buong taong bayan, matanggal kayo lahat sa Malacanang, kakabulong nyo dyan sa Pangulo ng ayos pa yung bansa. Lugmok na yung bansa ngayon sa crime, drugs, at sa pagbebenta ninyo ng mga assets ng gobyerno, sa paglilipat ninyo ng bilyong-bilyong pondo ng iba't ibang ahensya ng mga Pilipino papunta sa paggawa ng karsada kung saan alam natin yun ang pinagkakakitaan ng maraming politiko. Opo, Chairman. Kaya nga hindi natin masisisi din yung ating mga kababayan sa pagkukumpara eh. Kung si dating Pangulong Duterte, sabi niya, I hate drugs. Ito naman daw si Pangulong Bongbong Marcos Jr., I hate drug test. Yan po ang kanilang komento pagkukumpara. Siguro, Chairman, last message po ninyo, Chairman, para po sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Ang message ko, alam niyo, nagpapasalamat ako sa SMNI dahil kayo lang ang nag-feature sa amin, nag-i-interview sa amin, and alam niyo yung Duterte Youth Party List, kahit po tinanggalan ng pondo ngayong 2025, tayo po ay nasa top na ngayon. Pang-3 congressman na po ang Duterte Youth Party List. So, ito po ay sa pamamagitan lamang ng SMNI, sa pamamagitan ng Facebook Live at TikTok Live. Wala naman po kasi tayong billboard, wala tayong radio ad, TV ad, and wala tayong talagang pondo. Tinanggalan pa tayo ng pondo man lang sa opisina sa Kongreso. Kaya tayo po sa Duterte Youth Party List ay nagpapasalamat sa SMNI, kay Pastor Apollo Kibuloy, at sa ating mga kasamahan po sa laban na ito. At kasama natin ang milyong-milyong Pilipino na naghahangad ng tunay na pagbabago. Naramdaman na kasi natin noong panahon ni Pangulong Duterte kung paano maubos ang NPA, ang mga durugista at kriminal sa lansangan. Gusto natin ito ibalik at kami po sa Duterte Youth Party List ay nagpapasalamat sa tulong po ninyo at maging 3 ang kongresista ng Duterte Youth Party List. Isa po dyan si Congresswoman Cardema galing UP, isa po si Berlin Lingwa galing PNPA, Philippine National Police Academy, at isa po si Ron Bawalan galing po ng Philippine Military Academy. Talagang asahan nyo po na maigting ang paglaban natin sa mga durugista at kriminal at terorista ng bansa. Dahil nandyan po ang ating paninindigan, kasama po ng SMNI, kasama po ni Pastor Apollo Kibuloy, at kasama po ng Pangulong Duterte at ng ating susunod na Pangulo sa 2028, Sara Duterte. Muli po, Chairman Ronald Cardema po ng Duterte Youth Party List, nagpapasalamat po sa sambayan ng Pilipino. Alright. Maraming salamat, Chairman, sa inyo po oras at sa pagbibigay po ng impormasyon. Mabuhay po kayo. Ingat po and God bless. Salamat po, Boss Jade, Boss Adbar. Salamat po kay Pastor Apollo Kibuloy. God bless po. Ayan po mga kababayan, si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List.